yung ating t-shirt, yung ating merch na ProGov, mga Boss Chief Amo, sir. Para po doon sa mga gustong mag-avail, message lang po kayo sa amin. Ilalagay po dyan ni Jordan G sa ilalim yung link nung ating Facebook page upang sa ganon maka-order kayo nitong ProGov na t-shirt ho, mga kababayan. Noong una, 10 lang ang pinagawa ko, naging 20. Ngayon, 50 na po ang pinagawa sa kadahilanan po na marami ang umorder, mga Boss Chief Amo, sir. Okay? Matatapos ito in 2 weeks, mga kababayan. Pero pwede na po kayong mag-place ng inyong order. Kung sakali naman na hindi nyo kunin yung inyong order, wala naman pong problema dahil merong mga susunod naman po, mga bossing. Magkano? Sa halagang 600 piso lang po, mga bossing. Ngayon, unahin na natin yung ating tatalakayin. Dito po tayo kay Mami Pebbles, mga kababayan. Diba? Saka Ito aaminin ko sa inyo dahil nga po kagabi lang tayo natapos, no? Maging busy. Ngayon ko lang po din ito papanoorin, mga Boss Chief Amo, sir. No? So kung ano yung magiging reaksyon nyo, ganun din ang magiging reaksyon ko. Magugulat ako kung meron tayong mga ikagugulat na sasabihin po ni Mami Pebbles. Nakasulat dito, mukhang INC to Kung susubukin muli ang kaisahan ng iyong bayan, handa kaming ipaglaban ang katotohanan. We are one. Okay. Pakinggan natin si Mami Pebs. hello! Thank you sa pag-follow ng aking Pebbles Talakera 7 na. Hanggang mag-700 yan, follow nyo. Bakit ang daming channel ni Mami Pebbles? Minsan nga tatanungin ko to kung bakit merong 4. Una, parang 3NA o 3 na, 4 na, 5 na, 6 na, something like that. Hindi ko lang sigurado, mamaya tatanungin ko. Dahil hindi nila talaga ako titigilan. Triggered sila sa mga post ko. At parang ako lang yata yung lagi nilang nire-report, 'di ba? Saka nagugulat. Siguro mga kababayan, nire-report nung mga kalaban ni Mami Pebbles yung kanyang channel, kaya bago ng bago yung kanyang channel. Kumbaga, yung ibig sabihin nun, 3 na, 4 na, 5 na, yung mga nauna na ire-report, natatanggal sa YouTube, kaya gagawa na naman siya ng bago. Okay, mukhang nagigets ko na yung 3 na, 4 na, ngayon 7 na, ang layo na, ang dami nang na-report. Gulat na lang ako, yung walang notif na kung ano yung mga nagawa ko dun sa Facebook, kung ano yung mga na-post ko na bawal sa rules ng Meta. Walang ganon. Automatic, nawawala na lang yung page ko. Tapos, wala na. Hindi ako makapag-appeal or what, ganyan. Kaya, sabi ni Ma'am Elsa Esternon, na-strike ang kanyang mga channel. Ayun. Nagpapatunay na totoo lang yung mga pinopost at pinapasabog ko. Yung wrinkles ko. Hindi na ako nakapagpaboto. Gusto ko lang ipaliwanag yung sinasabi nung yung Mandalulu, yung kaaway ni Alfred, ni Pinoy Canada, na yung pangit. Away yan ng mga vlogger. Si Pinoy Canada, yan, kaibigan ho natin yan. Facebook friends ho natin yan, mga kababayan. Yung Mandalulu, hindi ko kilala ko sino. Yung mukhang hippopotamus, di ba? Yung nagpupunta pa ng Ilocos Norte para siraan si Sandro. Tapos inampun siya ni Chabit, pinatira siya dun sa One Hotel. Na malapit sa vegan. Na si Sir Chris Angel, lagi kasi na mass report. Wow, ikaw na ampunin ni Chabit Singson. Grabe, Ikaw na ang ampunin ni Chabit Singson. Malamang ho, mga kababayan. Apaw-apaw dyan. Which is hindi po hotel ni Chabit, ng mga Simpson yun hotel po yun ng bayan, hindi po dapat libre yun. Saka yung pinagamit sa kanyang eroplano para puntahan yung kinaso sa kanya ni Alfred. Sinabi niya na na may balak daw pasukin ng mga sundalo, ng mga militar ang Central, ang Iglesia ni Cristo Central diyan sa Commonwealth. Una sa lahat, kung talagang matalino kang hayop kang mukha kang hippopotamus. Sabi ni Ma'am Elena Garcia, si Sir Alfred Mark Guzman, yung pinapanood ko rin mga vlog niya, ang husay na
talagang kapag kaasaran niya sa mga DDS, bukod niya, maiiyak yung mga DDS sa kanya eh. Totoo, saludo ako sa pang-aasar nun. Hindi, kasi naman mga kababayan, speaking of mga DDS, kapag kaya naman po, grabe naman din yan eh. Ano, baro ba? Sa totoo lang sila naman talaga yung kauna-unahan at sila talaga yung madumi maglaro sa politika, mga boss chief amusher eh, di ba? Yung mga DDS na yan, oh. Kaya ako, doon kagaya nung kaila Alfred Mark Guzman, eh sabi ko, kumbaga ano lang yan, dapat lang yan diyan sa mga DDS na yan. Hindi naman kailangan gawin ng mga sundalo yon. Ha? Sandali, bakit lulusubin ng mga sundalo yung sentral ng INC? Parang imposible naman iyon. Ano po? Ang INC ay isang religion, sabi nga nila. Correct? Pwede naman sigurong makipag-usap ang pamahalaan sa poon ng ng INC kay Eduardo Poon ng siguro tinatakot yung mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo at pinagmumukhang masama yung gobyerno at yung mga kasundaluhan. Ano po? Manalo na baka pwedeng bisitahin ang loob ng sentral kasi merong mga lumalabas na issue na pinatuloy daw dyan si Bato or nandyan si Bantag. And bilang isang relihiyon, bakit kayo Si Bato de la Rosa agad pala itong ano na ito. Anyway, mga kababayan, pwede pong maging taktika ho yan, mga boss chief amusher. Kasi syempre, lalo na yung sinasabing separation of church and politics no? Syempre, isipin niya, hindi naman magtatago ito eh. Unang iisipin, nung mga aaresto, nung mga tao na huhuli, ay, hindi natin pwede basta-basta pasukin yan eh. Kasi relihiyon yan eh. Pwede na ganun po ang gawin ng iba, mga kababayan. Kagaya nung ginawa kay Buloyski. Naalala niyo po yung kay Buloyski, mga boss chief amusher? 'Di ba? Ba't naman kami matatakot ng mga INC? Kumbaga, tinatakot yung mga kaibigan nating mga INC na may paglusob ng sundalo doon sa kanyang kampilya. Tingin ko, fake news or something like that. Kagaya nung ginawa kay Buloyski, mga boss chief amusher. Saan inilagay si Buloyski? Doon sa kanyang tinatawag na kaharian. Ano po, doon sa lugar kung saan sa Davao, doon sumasamba yung kanyang mga alipores. O, di po ba? Siyempre, ang thinking nila, nasa loob tayo ng ating simbahan. Hindi tayo maaaring pasukin yan. At mangingimi silang pasukin o lusubin tayo dahil siyempre, relihiyon ito. Kaso po, hindi. Yung General Torre, hindi ho nagpatinag, mga kababayan. Talagang, bahala ka dyan. No, sabi doon po kay, yung kamukha ni Kengkoy na lawyer, ni Buloyski, bahala ka dyan. Kung may reklamo ka, reklamo mo na lang ako. Pero ngayon, aarestuhin, kukunin namin si Buloyski. Di ba? Ganun po yung ginawa doon? close? Bakit hindi kayo open sa pagdalaw ng mga tao, di ba? Katulad ng mga Kristiyano, ng mga Katoliko, ang simbahan nila anytime pwede mong puntahan. Pero yung sa inyo kasi well guarded, maraming tinatawag dito security, which is the scan, di ba? Meron kayong mga death army, tapos kapag pumasok sa central, hindi ka basta makakapasok, yung grupo kayo. Papasok ka, naka-scan ka, meron kang itatap na card, ID or what, face. Mahigpit pala sa INC, ano po? Sabi ni Yoyo, Yul Miami, eto pa din si Russell Pelobello, shout out po sa inyo, sir, no? Si Attorney Toron, sabi ni Leslyn Vlog, si Kengkoy, yung mga batang 90s, yung mga batang 90s, di ba, dati meron tayo, uso yung comics, o yung mga Gen Z ngayon, hindi na naabutan yun. Meron tayong comics dati. Lagi ho namin binabasa yun, kaming magkakapatid. Talagang na mga kwento doon nakakatuwa. Tapos, merong mga comics na merong cartoons. Di ba? Si Kengkoy, kung kilala niyo si Kengkoy, tignan niyo yung mukha ni Torion.
Si Attorney Toron, hawig na hawig po, mga kababayan. scanner and everything bago kayo makapasok. Mhm. Ang tanong kasi dyan, ganyan ba yung religion? Kasi yung religion sa atin, minsan ano yan nakakatulong yan sa tourist natin, sa tourism. Tourist spot siya minsan, di ba? Dinadalaw ng mga foreigners, yung mga Gets ko na yung ibig sabihin ni Mami Pebbles po, mga kababayan. Kasi lalo na sa Estados Unidos, nakalimutan ko yung pangalan mismo noong simbahan doon sa Estados Unidos. Kapag kami ay pumupunta sa New York, yan, ganyan ho, no? Sa bandang likod po ng Manhattan, no? Kasi pinakagitna yung Times Square no? Pinakagitna Times Square. Sa bandang likod po, mga kababayan, kung hindi ko alam kung 8 Street yata yun or somewhere there. Merong simbahan. Talagang yung mga turista labas-pasok po doon. Maganda yung loob ng simbahan, maganda yung labas ng simbahan. Yun yung ibig sabihin ni Mami Pebbles po. Sa Pilipinas, meron din pong mga ganyan, lalo na po mga Boss Chief Sir, yung mga matatandang mga simbahan natin. Doon sa Macau, meron din ganyan. Yun yung ibig sabihin ni Mami Pebbles na dinadayo ng mga turista. Ngayon, ang tanong niya, bakit pagka yung etong relihiyon na to, nakakandado sila, nakalock or hindi pwedeng pasukin agad-agad, basta-basta. Baka nga nandun si Bato. Kasi parang yun yung sinasabi nila Mami Pebs, no? mga simbahan, ganyan. Ang nakakapagtaka lang kasi sa Central, bukod sa Sabi ni Lolo Yumi, yan, St. Patrick. Di ba? St. Patrick's po, no? Matagal ako nasa NYC na. Ayan di talagang alam ni Lolo Yumi na talagang pumupunta ako at nakakapunta ako sa New York ko, mga kababayan, di ba? palibot kayo ng mga pader, ang hirap pumasok sa sa simbahan nyo. Kumbaga parang madamot kayo. Walang relihiyon na madamot. Kapag gustong kayong pasyalan ng Mami Pebs, baka naman lang talaga. Talagang sagrado lang po sila. Kasi 'di ba, kumbaga yung mga naniniwala lang doon sa kanilang pag-aaral yung nakakapasok. Baka ganun lang naman po, no, Mami Pebs. tao, dapat open kayo sa lahat. Di ba? Kasi religion kayo Dahil naniniwala kayo sa Diyos, matulungin kayo. Ganon. Wala kayong tinatago, wala kayong dapat itago, na dapat buksan niyo yung nyo, yung simbahan nyo, di ba? Ang daming yung sabi ni Lesta. Tama ba yung banggit ko sa pangalan mo? Huwag nyo itulad ang INC sa ibang relihiyon. Subukan nyo pasukin, magkakaalam. No, nakakatakot pala talaga INC. Ano po? Kumbaga parang ababdalo kami. Kapag meron kayong hinahanap, hindi kami pwede pasukin. Magkakaalaman tayo, magkakaratratan tayo, ganun. Papalag ka, ganun. Ako, sandali lang. Paano kapag may mga pinaghahanap ng batas? Di ba, paano kapag may mga pinaghahanap ng batas at sinasabi, nandoon po, nagtatago, di pwede pasukin. Sandali. Tuloy natin si Mami Pebbles. questions na pwedeng itanong sa inyo at tinatanong sa inyo na hindi nyo masagot. Una, yung pakikialam nyo sa gobyerno na dapat talaga is ang religion ay hindi nakikialam. Yung separation of church, no? And politics o government. Hindi sila pumapasok sa politika. Pero ito simula nung nakita ko yung pagmumukha po ni Marcoletang Kulot, mga kababayan, parang hayagan na din po no? Parang hayagan na silang talaga, kasali kami dito, makikialam na kami dito sa politika. Ganun yung nakita ko. Dati, mga Boss Chief Sir, nung hindi ko pa po kilala o hindi ko pa po nakikita yung pagmumukha ni Marcoletang Kulot, mga kababayan, yung tipo bang ang alam ko lang sa kanila, black voting, yun lang. Kapag ka ang INC ang bumoto, isang buo yan. Walang hiwa-hiwalay yan. Kumbaga,
kung sino ang kanilang suportahan, eh panigurado malaki ang tsansa o malaki ang porsyento na maipapanalo yung kandidato na yon. Ganun, ganun lang yun. Pero nung nakita ko si Marcoletang kulot, mga boss Chipamo sir, ano na eh, parang hayagan na eh. Ayan, kagaya ng mga may net 25 na sila na ang pag-uusap, ang mga pinag-uusapan about o tungkol sa politics, di ba? Sabi ni Maxip, pwede naman pasukin basta may dalang dinuguan at fish offer. Ikaw, magagalit sa iyo yung mga kaibigan natin, mga ISC dyan sa comment mo, huy. Isa na dyan si Marcoleta. Hinayaan nyo na makapasok si Marcoleta sa politika. Ayun. Dahil hindi naman talaga siya INC. Yun yung katotohanan. Katoliko siya. Kaya king ina mo, Uy, Marcoleta. nagulat naman ako doon. Ma'am Ting Ting 0771 ng Dubai. Shout out po sa inyo. Totoo ba talaga? Hindi. Eh di ba laging nasa net 25 si Rodante Marcoleta, mga kababayan? Di ba laging nasa net 25 yun? Tapos ang sabi ni Mami Pebbles, hindi totoong INC si Marcoleta. Medyo magulo ha.